Para po sa devotion natin patungkol sa revealed will of God, yung Diyos po ay pinahayag na lahat ng mga bagay na dapat nating malaman. So, revealed will of God. Sabi po rito sa Deuteronomy 9:29, meron palang secret will at meron palang revealed will. So, yung secret things, para sa Diyos yun. Huwag na nating alamin. Sekreto nga eh. Yung revealed will, ito yung inihayag sa atin ng Diyos na dapat nating malaman. Dapat nating idiskubre at unawain. So, yung mga puntos po natin dito sa devotion natin na ito, God has revealed everything we need to know. Inihayag na ng Diyos ang lahat ng bagay na dapat nating malaman. At yan, nandiyan po yung salita ng Diyos. Kompleto po yan. God's plan spans from creation to new creation. And God has a specific and unique plan for you. Yung Diyos po merong plano sa iyo na unique na pang sayo lang. At ikaw lang talaga makakagawa nun. May mission ng Diyos na sayo lang talaga pinapagawa. Again, yung example ko nga, halimbawa, ikaw ang pangalawang anak ng nanay mo. Ikaw lang talaga yung pangalawang anak ng nanay mo. Specific yun. Yung mga responsibilities mo, specific din yun. Ginawa ka ng Diyos na babae or lalaki, very specific yun. May mission ka, may pinapagawa sa'yo si Lord. Ikaw ay madre o madre de pamilya, padre de pamilya ng tahanan. Specific yun. Ikaw lang talaga yung ginawang nanay ng mga anak mo, wala nang iba pa. Sa iyo ibinigay ang misyon para maging nanay ng iyong mga anak. Sa iyo ibinigay ang misyon na maging asawa ng asawa mo ngayon, no? Yung ibang tao hindi pwedeng i-fulfill yung misyon na ibinigay sa iyo. Kaya nga mga kapatid, mag-pause muna tayo, no? Kung katabi mo yung asawa mo, i-kiss mo muna sa pisngi at i-appreciate mo muna kasi specific yung binigay sa iyo ng Diyos. Kung sino yung asawa mo ngayon, specific yan. Ibinigay talaga ng Diyos sa iyo yan. Kung sino yung mga anak mo natutulog pa ngayon, puntahan mo muna, yakapin mo, amuyin mo, lalo na kung baby, no? Pero pag matanda na, wag mo na amuyin, no? I-appreciate mo lang, look at your kids, look at your family where they're still sleeping. I-appreciate mo lang, Lord, very unique and specific. Etong pamilya ko na to talagang ibinigay niyo sa akin to para maging mission ko na palakihin ayon sa iyong kalooban, palakihin ng may takot sa iyo, na sumusunod at nagmamahal sa Diyos. Very specific, unique. Bukod sa yung Diyos natin ay may plano sa pangkalahatan, meron siyang plano sa iyo na pang sayo lang. Something that you have to appreciate, no? And minsan we take that for granted parang nakakalimutan na natin na ang dami palang ibinigay sa atin ng Diyos, regalo ng Diyos sa atin na dapat na-appreciate natin araw-araw. So, God has a specific and unique plan for you. Now, meron ditong crucial question na hindi ko nabanggit sa devotion, no? Kasi ang ikli lang, 15 minutes. Para akong lagi nagmamadali. At ngayon ay ang dami kong ginawa, no? Sobrang busy ngayong araw. Kaya yung itsura ko sobrang haggard, no? Talagang daily battle yung yung paggawa ko ng devotion, tsaka yung pag-aaral, tsaka yung mga mission natin everyday. Pero dito po sa crucial question na to, kung nagkakaroon man tayo ng problema, ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, we have to always ask ourselves, Lord, what are you teaching me right now? Meron po akong kakilala na wala ng malaking pera. Isipin nyo nawala ng malaking pera. Isipin mo na lang ikaw, no? Nawalan ka ng 500,000. Isipin mo, ikaw yun, nawalan ka ng 500,000. Now, yung iba sa atin, siguro magpapanik, yung iba sa atin, parang gumuguho na yung mundo. Yung iba sa atin, sobrang nagdadalamhati. Pero sa inyo, sa mga mayayaman sa inyo, siguro yung 500,000 maliit lang. Pero sa ibang tao, malaking-malaki na yon. Pero isipin mo, nawalan ka ng 500,000 or 5 million or 10 million or nasunog yung bahay mo. Tapos, alam niyo po yung mga taong nakatuon sa Diyos,
malalim yung pananampalataya sa Diyos. Yun yung laging tinatanong nila sa sarili nila. Imbis na mag-alala, magmukmok sa isang sulok, at umiyak na lang ng umiyak, ang tinatanong nila, Lord, ano yung plano niyo sa akin? Lord, ano yung tinuturo niyo sa akin? Lord, ano yung ginagawa niyo sa buhay ko right now? Alam niyo po, magandang habit yan eh. Tinatanong natin lagi yung ating mga sarili, Lord, what's your plan? Lord, nawalan ako ng trabaho. Saan niyo ako dinadala? Saan niyo ako dinadirect? Lord, nawalan ako ng mga resources, nalugi business ko. Lord, what are you teaching me? Anong tinuturo mo sa akin? Napakaganda nung ganung attitude eh. Lagi kang aware, lagi kang conscious sa pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. So, encouragement po mga kapatid, lahat po tayo, i-practice natin yan, no? Kahit anong nangyayari sa atin, may sakit ka, na-cancel yung transaction mo, or hindi ka natuloy sa ibang bansa, lagi mo tinatanong sa sarili, Lord, what's your plan? I'm willing to follow you wherever you want me to go. I'm willing to obey you kahit anong mangyari. Lord, what are you teaching me? I'm willing to learn. Handa akong matuto kung ano man yung ituturo nyo sa akin. So it's a good habit to ask ourselves this question every day sa lahat ng nangyayari sa atin. Na-late ka sa trabaho mo, Lord, ano bang tinuturo nyo sa akin? No? What are you teaching me? So, yun lamang po. I hope meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito patungkol sa kalooban ng Diyos. At mas maging exciting yung ating Christian life, no? Sa pagtuklas kung saan tayo dinadala ng ating Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Magkita po ulit tayo bukas 5:00 ng umaga dito sa ating daily devotions.